This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi tila sa'yo. Mahina sa puso, pagkatapos ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang nakilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi tila sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang nakilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na kung saan magbibinhi ka muli sa aming mga puso ng aral, mensahe mula sa mabuting balita. Panginoon, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng paglilinis sa aming mga karumihan sa buong maghapon. Ang yabang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at nakikiusap, nagsusumamo sa iyong pagpapatawad at paglilinis
upang sa mga oras na ito ay magamit mo po ako bilang dalo ng iyong mensahe. Gayon din po si Brother Raytan, nagagamitin mo na magbibigay ng reflection for Monday Gospel, Panginoon. Pagkalinisin mo po kami at bigyan ng karunungan at kababaang loob to proclaim your word. Ikaw po ang gusto namin maitaas sa Facebook Live na ito. Gayon din po ang lahat na makakarinig na nagdadanas ng mga pagsubok sa buhay, kalungkutan, depression, ano po man ang pinagdadaanan nila o namin, Panginoon, naway mas mag-focus kami sa iyong kapangyarihan na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ituro mo sa amin sa gospel na ito, sa araw na ito, ano pa talaga yung mahalaga sa aming buhay, ano yung dapat aming pahalagahan para sa iyong kapurihan. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal. At nawa, ang salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan sa atin para sa kagalingan ng ating mga kahinaan. Makakita tayo spiritually, makarinig spiritually, at gumaling spiritually. Nawa ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin magkaisa. At nawa ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa ay hindi lamang information na makuha natin, kundi transformation at pagbabahagi sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama. In Jesus' name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Subayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. At maraming salamat sa Lord sapagkat ngayon po ay March 25, 2024. At ngayon po ay Monday, Holy Monday o Lunes Santo. Yan na, nagsisimula na yung isang linggo natin na pagninilay sa buhay ni Kristo na talaga namang ibinigay sa atin para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At nawa, ang Holy Week na ito, mas mag-focus tayo sa Diyos kesa sa mga, alam mo na, usually ginagawa natin mga Pilipino na kung kailan Holy Week, saka tayo pupunta ng beach, saka tayo, kung ba yung vacation ibinigay sa atin mula sa trabaho, inisag natin sa pagpapasarap, no? Sana wag gano'n, no? Sana itangin natin ang Holy Week bilang para sa Panginoon. Ialay natin sa Kanya ito sapagkat dapat naman talaga siyang panahon or time. And of course, ako po, welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. And of course, sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Ngayon ay March 25, 2024. At ang Monday Gospel po ang ating paninilayan. At ang pagbasa po ay magmumula kay San Juan, chapter 12, verses 1 to 11. Tungkol po ito sa binuhusan ng pabango si Jesus at ang balak laban kay Lazaro. Amen. So, ngayon po ay meron tayong guest preacher. At ito po ay si Brother Raytan. So, pakinggan po natin ang kanyang ibibigay na pagninilay. Upang sa ganun, mabless po tayo. Kasi, alam naman natin kapag naririnig po natin ang mensahe ng Panginoon mula sa kanyang mabuting balita, kanya-kanya tayong tatamaan yan. Pero ang mahalaga is tanggapin natin ang muluwag sa kalooban natin kung ano ba talaga yung mensahe na gustong iparating ng Monday Gospel. So, welcome po natin si Brother Raytan. Sa inyong lahat na mga nakikinig dito sa
online ministry ni Sister Angelica, at maraming salamat Sister Angelica sa pag-invite mo sa akin na magbigay ng reflection dito sa gospel para sa araw na ito. Babasahin ko po itong mabuting balita ngayong araw na ito, araw po ng Lunes, March 25. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha? Ang pinagbilhan maaaring umabot sa 300 sa 10 pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pare na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami ng Hudyo ang humiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panginoon, nangisan mong labi ko at gamitin mo kong mensero ng inyong mabuting balita sa mga oras na ito. So, purihin ang Panginoon. So, narinig po natin yung Ebanghelyo at ito po ay ayon kay San Juan. Kabanata 12, talata 1 hanggang 11. At dito nga po yung tagpo ay ang Panginoong Jesucristo ay nagtungo dito sa Betania at ngayon sila ay maghahapunan kasama si Lazaro na yung binuhay ng Panginoon, yung patay na nabuhay ng ating Panginoon. At nandito si Marta, at alam naman po natin si Marta, napakasipag at siya yung talagang kumbaga pagka may mga gawain ay tumutulong. Kaya nga pagka sa ating simbahan, sa ating ministry, merong mga gumagawa ng mga paglilingkod, no? Halimbawa sa kusina, pag-aayos sa mga pagkain, no? Pagliligpit, no? Sa ministry, pag tinatawag natin Marta. So ngayon, ito po yung tagpo na kasama din po si Maria, no? Si Maria na siya po yung kapatid ni Marta. Ano po? Ngayon, ano ang ginawa ni Maria? Si Maria po ay isang beses nung pong ang Panginoon Jesucristo ay nandun sa tahanan nila, hindi po ba?
Kung natatandaan ninyo, si Marta yung abalang-abala sa paghahanda ng kakainin nila dahil bisita nila si Hesus Kristo, ang ating Panginoon, at si Maria naman ay nakaupo lamang doon sa paanan at nakikinig ng pagpapahayag ng Panginoon ng mga salita ng Diyos. At pinuna po ito ni Marta. Ang sabi, Panginoon, pakisabihan naman po sa Maria, tulungan ako dito sa kusina at abalang-abala ako para sa ating kakainin. Pero anong sabi ng Panginoon? Marta, Marta, abalang-abala ka diyan, ngunit mas pinili ni Maria ang mas mahalaga. So yung pagkinig ng salita ng Diyos. Ngayon dito, ganun din po. No? Si Marta ay abala sa pagtulong. No? Kasi maghahapunan nga sila ang Panginoong Kristo, no? Maghahapunan, so abalang-abala. Ngayon, si Maria naman, anong ginawa? Hinugasan ng paa ng Panginoon, no? At kinuha niya yung mamahaling pabango, at yung mamahaling pabangong iyon, yun ang kanyang ibinuhos sa paanan ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos ay ito ay napunan ni Judas. Sino ba si Judas? Isa po sa mga alagad ng Panginoon, at si Judas Iscariote, siya nga po yung magkakanulo sa ating Panginoong Kristo. Siya po yung tresurero, no? Ingat yaman ng kanilang grupo, no? Ng grupo ng ating Panginoong Kristo. Pero ayon nga po dito sa ating nadinig, no, na ebanghelyo, ay magnanakaw. So, siya yung ingat yaman, pero siya po yung nagnanakaw at kumukupit doon sa yaman, doon sa kanilang pera, yung pera ng kanilang grupo. At yan nga po. Ngayon, nung napansin po ni Judas, no, yung ginawa ni Maria, na mamahaling alak, no, ang ibinuhos doon sa paanan ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon. So, anong sabi ni Judas? Titignan po natin, parang maganda, ano po? Ang sabi, di sana, yung pabangong yan ay pinagbili na lamang, at yung pinagbilhan ay ipamahagi o ibigay doon sa mga mahihirap. So maganda. Maganda yung point. Pero ano ba ang katotohanan? Hindi po yon ang tunay na nasa kalooban ni Judas. Hindi yung malasakit doon sa mga mahihirap. Hindi po. Ito ay panghihinayang doon sa pabango. Ang concern ni Judas ay yung pera, no? Na siguro di sana ipinagbili na lang yan, at kung siyang ingat yaman, na i-donate na lang siguro sa kanila yan. So kaya si Judas ay materyosong tao yun. Pero nang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo. So, hindi niya sinang-ayunan si Judas. Kasi alam ng Panginoon ang kalooban ni Judas, no? Na hindi siya concerned doon sa mahihirap, no? Hindi ganoon, hindi po ganoon. Alam ng Panginoon, magdanakaw ito si Judas, nangungupit. Kasi God knows everything, no? Ngayon, ito si Maria ay ang kinatigan ng ating Panginoon. Hayaan nyo, ang mahihirap, lagi nyo makakasama yan. Nandiyan lang yan. Pero ako, darating yung pagkakataon, panahon na hindi na nyo ako makakasama. So ngayon dito, brothers and sisters, ganito. Bakit ginawa ni Maria yung mga mahaling alak na yan ay yung pag-ibinuhos ni Maria sa paanan? Ito po ay pagbibigay ng kahalagahan kay Hesus Kristo. So yung ginawa ni Maria, hindi siya nanghinayang doon sa mamahaling pabango.
na kanyang ibinuho sa paanan ng Panginoon. Bakit? Para sa kanya, Jesus is more special. Mas special doon sa mamahalin Baba. Mas mahalaga ang Panginoon kaysa doon sa mamahalin Baba. Ganyan po yan, brothers and sisters. Yun ang nasa puso ng ni Maria. Tayo ngayon, brothers and sisters, ganito. Pag malayo tayo sa Panginoon, wala tayo kay Lord. Hindi naghahari sa atin ang Panginoon. At ang pagiging Kristiyano natin ay hindi po talagang, kumbaga, ganap na Kristiyano that we have a personal relationship with the Lord. We are only a nominal Christian. Ano ba yung ibig sabihin nominal? Ito po yung naging Kristiyano tayo dahil nabinyagan tayo. So, ngayon, okay, nagsisimba naman tayo. Kasi nga natutunan po natin ang pagsisimba. Nandito tayo sa isang bansang Katoliko, Pilipinas, a Catholic Christian country in the Far East. Ano po? Yan, the first Christian country in the Far East. So, at ang buong bansa natin, kumbaga, ay isang Kristiyanong bansa. Yan. Pero, ang pagiging Kristiyano natin, wala naman po sa puso natin. Wala po dun sa gawa. Kahit nagsisimba tayo, pero malayo ang ating puso sa Panginoon. Alam niyo, pagka ganito po tayo, ito, may tendency that we will become materialistic. Ang attachment will be more on material things. Tingnan niyo, marami po mga sinasabi po natin Kristiyano. Pero anong mahalaga sa kanila? Mas mahalaga ang pera. Mas mahalaga ang pera. At halimbawa, pagtulong sa ibang tao, kumbaga pinanghihinayangan ang pagtulong. Pagtulong sa simbahan, pagbibigay ng mga love offering sa simbahan. Ayan. So, parang napakatiga. Pero alam nyo, pag nasa atin na si Lord, pag talagang tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin, we have accepted the Lord Jesus Christ in our life, and we are na very, very spiritually healthy. Yung espiritu natin ay malusog na, and we are na focused on our spiritual life. Yun na yung material things, secondary na lang po sa amin. Secondary. At tingnan nyo, pag ang isang tao malayo pa sa Diyos, o ang isang tao hindi pa kilala ang Panginoon, hindi pa kilala ang personal ng Panginoon, so sa nakafocus sa paghahanap ng pera, nakafocus sa hanap buhay, nakafocus sa negosyo. Okay, so masama po ba? Kasalanan po ba? Actually, hindi po. Hindi po. Kaya lang, ang pagkakamali ay pagka ang Panginoon ay hindi na naging priority sa buhay natin. And ang mga material things na ito, pera, ay naging attachment na ng ating buhay. Yun po. Kaya tingnan ninyo, maraming mga tao po, hanggang sa ngayon, malayo sa Diyos. Ano ba ito malayo? Ito nga yung nominal Christian, siguro, o kaya sabihin na natin, yung talagang zero ang pananampalataya. Hindi na nagsisimba, hindi nagdadasal, lalo na ito. Yung mga ganito, hindi nagdadasal. So talagang, ang number one sa kanila, pera. So kahit na magkaroon sila ng hanap buhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, papasukin. Kaya ngayon, tingnan nyo, ang dami po. Ang pagnanakaw ngayon, high-tech na. At ang tawag, scammer. Di po ba? Kaya minsan kinikilabutan po ako pagka yung nakakabalita tayo, no? Na ito, may mga nag-scam, na-in-scam, merong ninakawan yung ganito, yung mga bank account ng ganito, biglang na-manipulate nila, ninakawan nila. Yan. So sabi ko nga, bakit kailangan ba talagang gawin? Hindi po. Kung talagang kailangan natin ng pera, at alam ko kailangan natin. Kailangan nating mabuhay. Lahat ng
damit na isusuot mo. Ano po, yung pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na kung pamilyado, mayroon kang mga anak, nag-aaral pa yung mga anak. Kailangan, talagang kailangan. Pero ang totoo nun, God provides everything. God provides everything. Kung ano man ang kailangan natin, hindi tayo kinakailangan gumawa ng masama. Sundin ang kalooban ng Panginoon. God provides everything. Kaya ngayon, alam nyo, pag ganito na po tayo, meron na tayong connection kay Lord. Yung pera, hindi na ganun kahalaga sa atin. Ang ibig ko sabihin, hindi ganun kahalaga, no? Hindi, kasi, siyempre, hindi mo binigyan ng halaga yan, eh. Sabi, para bang gastos dito, gastos doon, ayan. Kumbaga yung sinasayang mo itong pera, no? Kasi walang halaga, no? So, siyempre, masama yun. Pero ang ibig sabihin na hindi na ganun kahalaga is merong something greater, more important than money. And that is Jesus Christ. That is paggawa ng mabuti sa kapwa. Yan yung pagtulong sa kapwa. At yung pera na meron tayo, hindi na natin to panghihinayangan na itulong sa ibang tao, ipagkaloob, no? Love offering natin sa ating simbahan. Yan. Hindi na po tayo manghihinayang. Ano? Tulad ni Maria dito, hindi siya nanghinayang dun sa mamahaling pabango na ibinuhos niya dun sa paanan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano? Ganon. At kung tayo, ganon din kahalaga ang Panginoon sa atin, ganon natin kamahal ang Panginoon. Ang pera will never be an attachment to us. Ito mo, ang tao nagiging generous sa pagtulong sa kapwa, naging generous sa simbahan, naging generous sa pagtulong sa mga ministry ng ating Panginoon. Why? Kasi yung pera ay hindi na ganun kahalaga. Kumbaga, there is something more, mas mahalaga. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Yan, ang ating Panginoon. Kaya alam niyo, brothers and sisters, ganito po yan. Ganito po yan. Kung hindi tayo nanghihinayang, tumulong sa ibang tao, may nangangailangan, tapos nahingan tayo ng tulong, at meron naman tayong itutulong, at hindi tayo manghihinayang, alam niyo, ibabalik ng Panginoon niya, liglig, siksik, at nag-uumapaw pa. Liglig, siksik, at nag-uumapaw pa. So, pangwakas, naalala ko lang yung balod, di ba, yung magbibigay po doon sa templo, yung mga nagbibigay ng offering, nakapila. Nauna yung mga mayayaman, kung maglaglag, napakalaking halaga. Ano po? Malaking halaga. Pero yung balo na nasa likodan, nagbigay lang ng ilang kusing. Ngayon, nagtanong ang Panginoon, sa tingin nyo, sino sa kanila nakapagbigay ng mas higit? Diba? So, ano ang sagot? Yung balo na barya lang ang binigay. Bakit? Sapagkat yung balo nagbigay ng 100% dahil yun lamang ang pera na niya, wala na sa ibang pera. Yung mayayaman na nagbigay ng malalaking alaga, no? Ano lang yun eh. Kumbaga, barya lamang sa kanila yun. No? Hindi masakit sa kanila. No? Yan. Pero itong balo na ito, kusing lang ang binigay. Pero he has given everything. At yun ang tunay na pagbibigay. Hindi siya nang hinayang. Hindi siya nang hinayang. Alam nyo, ito, pag tayo gagawa ng mabuti, huwag tayo manghinayang. Pagka tayo magkakaloob tayo sa simbahan, huwag tayo manghinayang. Pagka tayo tutulong sa mga ministry, huwag tayo manghinayang. Pag may nangangailangan at humingi ng tulong sa atin, sa ating abot na makakaya, tulungan natin. Huwag tayo manghihinayang. Ama, maraming salamat po dito po sa message sa binigay nyo. Nawa po ang mensahe ito nagtimo sa puso namin na. Ama, sa pangalan ng Kristo, itong aming panalangin at sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Sister Angelica sa ulitin, sa purihin ng Diyos. God bless po sa ating lahat.
Okay. Maraming salamat, Brother Raytan, sa reflection na ipinigalob nyo. Habang nakikinig ako sa kanya, yung word na huwag maghinayang. Huwag maghinayang. Hindi ba? Kasi, nakita naman natin sa gospel, no, hindi nang hinayang si Maria na ibigay yung mamahaling pabango na ibinuhos niya sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Parang sinabi na rin ni Brother Raytan na tayo sa buhay natin, kapag tayo daw ay gumagawa ng mabuti, huwag tayong manghihinayang na, halimbawa, no, tumulong ka sa kapwa mo, tapos yung tinulungan mo, imbis na tumanaw na utang na loob sa'yo, di ba, niloko ka pa, whatever, no? Parang utang, no, inutangan ka, tapos di ka binayaran, ginawan ka pa ng kabutihan, huwag tayong manghihinayang, kasi ginawa natin mabuti, no. So, minsan nasasabi natin na, ay, sayang, di na lang kita tinulungan. Yan. Hindi ganon. Once na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, huwag tayong manghinayang. At of course, yung ginawa ni Maria, na ibinigay niya yung mamahaling pabango na yun, binuhos niya, masasabi natin, binigay niya yung the best kay Kristo. Ganon din tayo, huwag tayong manghinayang na gumawa ng mabubuting bagay na the best para kay Kristo. At sa bandang huli nga, sinabi ni Brother Raytan yung tungkol sa balo. Diba? Yung balo, tama yun, no? Na kusing na nga lang Kusing na nga lang yung merong balo, pero binigay pa niya sa templo. Yung pwede pa niyang pakinabangan. Baka mamaya pagkain pa niya yun ganun tayo, dapat magmahal sa Diyos Sabi nga hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon kapag di natin nililimot ang ating sarili. And of course, ako naman, ang nakita ko naman sa reflection sa araw na ito, yung ginamit niya yung kanyang buhok na pamahid doon sa pagdalagay niya ng pabango. Alam naman natin mga babae, no, 'di ba? Our hair is our crowning glory. 'Di ba? Sabi nga nila pagka nagpapahaba ka daw ng buhok, parang belo na 'yan ng mga babae, pagpapasako sa Diyos. So, yung parang nakita ko na yung crowning glory ni Maria, yung kanyang buhok, isinali niya yung crown na yon kay Kristo. Di po ba? Na talagang kailangan parangalan. Lalo na ngayong mahal na araw na talagang, di ba, inaalala natin ang pagpapakahirap ni Kristo. Tsaka sinabi ni Brother Raytan yung pera. Dinig ko ka, pera. Kasi talagang, ang halaga sa tao ngayon, pera Di po ba? Sa hirap ng buhay. Naku naman, lahat nagtataasan. Nagtataasan talaga. No? Kaya, lahat naman tayo kailangan ng pera Pero sinasabi na rin ng mabuting balita na hindi lang pera ang kailangan ng tao. Hindi yan yung totoong kayamanan. Kasi, ang totoo natin kayamanan, si Kristo, mas sigit pa sa pera. Kasi ang pera, pang mundo lang yan. Yan ay madadala yan sa kabilang buhay. At alam natin na may mga tao talagang mukhang pera. May mga ibang tao na yung pera, hindi sila nahihinayang na gamitin sa bisyo, sa mga bagay na walang kwenta. No, totoo yun. Yung ano lang simple lang, ipagsigarilyo, di ba? Sayang yung pera. Dapat tinulong mo na lang sa kapwa mo. Lalo na ngayon, panahon ng ayuno, dapat yung mga bagay na dapat natin iwasan o itipid, tulong natin sa ating kapwa. Amen? So, yung pera, parang ano na rin yan, yung pabango na inano ni Maria, di ba? Mahalaga. Sana ibinenta na lang. No? Sabi ni Judas, ibenta na lang yan napakinabangan pa, no? Pero hindi sa buhay natin, kung ano yung pinakamahalaga sa atin, offer natin kay God. Kahit yung buhay natin. Kasi, binigay ni Kristo yung pinakamahalaga sa Kanya Kanyang dugo, Kanyang katawan, para sa ating mga makasalanan. Kaya sana, mapagnilaya natin na kung tayong tinatamaan ng mensahe ng mabuting balita, sabihin natin, salamat Lord, nire-remind mo ako tungkol sa pera, na maraming na nasayang na pera, sa bisyo, sa, di ba, mga perang nanakaw, sa gobyerno. Sayang, no? Na minubulsa ng ibang mga korap na gobyerno, sayang. Pero sana, pag nasa pwesto tayo, we have to do our best sa ating kapwa, sa nasasakupan. Kasi yung ginawa natin sa ating mga nasasakupan, ginawa natin kay Kristo. Amen? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat
sa mensahe mo sa gabing ito. Tunay nga na pinapaalala mo po sa amin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay namin at ano yung pinaka the best na mayaalay po namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kami maialay ang buhay namin sa iyo upang sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. And of course, dalangin po, Panginoon, ang mga taong nagdaranas ng sakit, physical, mental, emotional, spiritual. Kamukha ni Sister Grace, tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang mental health. In Jesus' name, Panginoon, ikaw ang nakakabatid ng kanyang pinagdadaanan. Bigyan mo ng lakas, spiritually, ang kanyang pamilya na mas support from family. Ngayon din mga nasa banig ng karamdaman, si Brother Danny Dayaw. Panginoon, alam mo at batid mo, nalingkod mo ito. At alam mo nang dinadanas siyang sakit pisikal, Panginoon. Ikaw po, mabigay lalo ng lakas ng loob sa kanya na huwag mawala ng pag-asa. Kaya ito, Panginoon, dinadalangin ko ang buong mundo, Panginoon, na sana panahon na para bigyan ng karunungan, matagpuan ng tunay na kayamanan. At yun ay ikaw, Panginoon. Nawa, magbalik ang loob kami lahat sa araw sa panahon na ito, hindi lang sa panahon ng Kwaresma, kundi araw-araw, Panginoon. Idadalangin ko po ang family ni Brother Raytan, si Brother Raytan, family ni Brother Adriano, family ni Sister Piplete, Brother Cueva, Sister Ignacio, Sister Valenzuela, family ko, Panginoon, at lahat ng pamilya, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kakayanan sa tulong mo, Panginoon, na maibigay yung the best para sa iyo, sapagkat lahat naman, Panginoon, ay hinihiram namin. Nawa, maibalik namin sa ito na may kaluwalhatian. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahitustukso at sadya mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng anak at Santo. Amen. Amen. Thank you very much, Panginoon, sa iyong mensahe. At ang Word of God Facebook Live po, Daily Gospel ay mula Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi, at pag Sunday po ay alas 3 ng hapon. Pakishare na lang po itong Monday Gospel for the glory of the Lord. At of course, para masunod natin yung Great Commission, no, na ipalaganap ang mabuting balita online. Amen. At lolobin ng Diyos ang March 26, Tuesday Gospel. Ang ating pong magiging guest preacher ay si Brother Jerry Nadate. Ayan, si Brother Jerry Nadate. Ang linya niya, yung mga exorcism, no? Exorcist, no? And of course, March 27, si Brother Danny De Goliado. Alas 3 naman po yan ng hapon kasi hindi siya pwede ng alas 8 ng gabi. At si Sister Librada Manzano sa March 28. Amen. So, salamat sa mga lingkod ng Diyos online. Sana patuloy niyo pong suportahan ang Word of God. Since 2019 pa ito po nagsimula. At salamat, naging bahagi kayo ng pagpapagamit sa Panginoon. Kasi alam niyo, naniniwala po ako na kapag halimbawa, no, everyday po kasi ako nag-online, no, ng gospel. Naniniwala po kasi ako na sa online, since nagbo-boom talaga ang social media, mas marami ang nangangailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi itong mga everyday gospel na ito, tinatransfer ko po ito sa YouTube channel ko, no, Angelica Dorde. So, mapapanood nyo po dun yung mula 2019 hanggang 2000. Itong gospel, no? Kasi si Facebook ngayon, pag after yata 1 month, iba na kasi ang ngayon ni Facebook Pag halimbawa, nag-live ako ng, ano ba ngayon? March 25. Yung February 25 ko, i-delete na yon onwards. Yun, ganun. Nag-delete na si hindi na siya nagsisave. Hindi ka mukha noon, nagsisave siya ngayon. Kaya, dapat talaga natatransfer ko yan sa YouTube. Pag sa YouTube, hindi nag-delete si YouTube
Ayan. So, sana pa-subscribe na lang po. Type nyo po yung Angelica Dorde. And, of course, yun nga, sinasabi ko nga po na mas maraming nangangailangan na makarinig ng mabuting balita online. Kasi, yung face-to-face, halimbawa, mangangaral ka ng salita ng Diyos face-to-face, usually naman, na makikinig sa'yo, talagang mga ano na yan eh. Interesado na yan sa Diyos eh. Di po ba? Lalo na sa mga LSS, CLSS, mga, di ba, mga pagtitipon. Eh, yung online, sa buong mundo yan. Sa iba't ibang parte ng mundo yan. Na sabihin, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, pakishare na lang po sa timeline nyo, o sa group chat nyo. Kasi, merong makakarinig yan eh. Di po ba? Ang pananampalataya naman po natin, nagsisimula yan sa pakikinig eh. Paggamit lang tayo sa Diyos. Napopost nga natin mga samanood natin sa Facebook eh. Yung mga kinakain natin, pinapasyal natin, mga lugar na pinapasyal natin, napopost natin sa ating timeline eh. Ba't hindi natin i-post ang everyday gospel? Hindi lang po itong online na to. Sa YouTube, marami po tayong makikita mga pare, mga preacher, na nagde-daily gospel din po sila. Yun po yung dapat na sinishare natin. Dapat ang nag-viral. Hindi yung mga chismis. Hindi yung mga kung ano-ano. Yun ang maraming views at hindi po yun. Dapat sa panahon na ito, mabatid natin ang katotohanan. Hindi po ba? Sabi nga ng mabuting balita, yung the best. Yung the best na ipagkaloob natin sa Diyos. So, salamat sa Panginoon. Tayo ay matutulog na naman. Ilang oras, di ba? At pag natulog tayo, wala na tayong free will. Si Lord na ang may hawak. Kaya, di ba, hindi na natin napipili panaginip natin eh. Pagtulog tayo eh. Kaya pag nag-isip po tayo sa panibagong umaga, una natin isipin, purihin ng Panginoon. Salamat Lord. Ginising mo ako March 26. Di ba ba? Di ba 24 hours? Hindi naman siguro masamang i-share mo yung gospel sa timeline mo. Kasi nga, kung kinakahiya natin na makita ng mga Facebook friends natin ang daily gospel, ikakahiya din tayo ng ating Panginoon sa harap ng ating Ama. Saan nakuha nyo no? Diba? Kasi wala. Actually, may magkakaroon ka pa nga eh. Kasi nagiging instrumento ka ng Diyos eh. Para halimbawa, ang Facebook friends mo, 500, 1,000, 3,000. Sa 3,000 siguro na Facebook friends mo na makakita o makakarinig ng gospel na share mo, mali mo may problema yan, di ba? Makarinig siya na, ay, ang Diyos pala ipag-asa, ang Diyos pala ipag-asa. Ganun lang po yun, no? Okay? Maraming pong salamat, and to God be the glory.